Sabi sa katabi mo, alisin mo ang Jonah sa iyong buhay. Si Jonah ay simbolo ng mga pagsuway sa ating buhay sa harapan ng Diyos. At dapat nating alisin ang mga Jonah ito sa buhay natin. Amen? Dahil kung hindi mawawala ang bagyo sa buhay natin. Hello? Hindi ka tatantanan ng bagyo sa buhay. As long as there are many Jonahs in your life, hindi mawawala ang mga bagyo sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. May bagyong pinansyal, may bagyong sa family relationship, may bagyo sa trabaho, hanggang sa ibang aspeto ng buhay mo will be affected. Everything will be affected. Everyone will be affected. For as long as there is Jonah in your life. Hanggat merong Jonah, ano yung Jonah sa buhay natin? Mga pagsuway. Tuwirang pagsuway sa buhay natin. Storms in life will never cease in our life. Palakpakan natin ang bagay po ang gusto kong tingnan natin. Number 1, who is Jonah? Sino ba si Jonah? Sa verses 1 to 3, mga kapatid, open your Bible, look at your Bible. Don't just look my face. Alam ko kung gwapo na ako, mga kapatid. Wala nang tututol. Ano? Ang sabi po dyan, verse 1, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Number 1, Jonah heard from the Lord. Lahat po ba tayo rito ay nakatanggap na ng salita mula sa Panginoon? Amen. So we are like Jonah, a person who received a word from the Lord. Amen? Amen? Meron ba rito hindi pa nakakatanggap ng salita ng Diyos? So wala. So the same with Jonah, one time or another in our life, we receive a word from the Lord. Number 2, ano sabi dyan? He is a son of Amittai. Anong ibig sabihin nito? Si Jonah ay may pamilyang kinabibilangan. Meron ba kayong pamilyang kinabibilangan? O ba saan lang kayo tumubo sa bulok ng sapatos? Parang kabuti. No? So baka na lang kayo ay putok sa buhok. No? Paglabas nyo sa kawayan, ikaw si malakas. No? At siya si maganda. So lahat tayo ay merong pamilyang kinabibilangan. Katulad ni Jonah. Anong ibig sabihin nito? Si Jonah ay isang natural na tao. Si Jonah ay isang normal na tao. Amen? Na tumanggap ng salita sa Panginoon, mula sa Panginoon, minsan sa buhay niya, at siya ay may pamilyang kinabibilangan. Pangatlo, who is Jonah? Sabi diyan, Jonah, sabi sa verse 10, ano sabi diyan? Si Jonah po ay isang Hebreo. Pag sinabing Hebreo, isang lahi na pinili ng Diyos. Tayo hubay kasama sa mga pinili na ng Diyos. So the same with Jonah. Si Jonah ay kabilang sa lahing pinili ng Diyos. So ngayon sa ating henerasyon, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay kasama sa Sa lahing pinili ng Diyos. Amen? Amen? Hindi po tayo pinili ng Diyos. May pinili po ba rito si Lord? Hello? Pakitaas niya ang kamay ng mga pinili. Same with Jonah, tayo ay kasama sa mga pinili ng Diyos. Kaya tayo tumanggap ng salita ng Diyos kasi tayo pinili tayo ng Panginoon. At tayo ay mga normal na tao, natural na tao. Hindi naman nangangahulugan naging born again ka, supernatural ka na. Natural ka pa rin. Hindi naman nangangahulugan pinili ka na Diyos, superwoman ka na. Hindi ho. Normal at natural pa rin tayong mga tao. Amen po ba? Praise God. Anong sabi dyan? Si Jonah ay taong may takot sa Diyos. Kung may takot si Jonah sa Diyos, bakit sinuway niya ang Diyos? Bakit hindi siya nagpunta doon sa lugar, sa syudad ng Nineveh, na nais ng Diyos iligtas sa tiyak na judgment day sa kanilang lahi? Kung may takot si Jonah sa Diyos. Minsan mga kapatid, alam naman natin, doubtlessly, talagang tayo naman ay may takot sa Diyos. Pero saan nagpuugat ang ating pagsuway sa Diyos? Malalaman natin mamaya. Hindi ka sumusuway sa Diyos dahil hindi ka takot sa Diyos. Merong ibang source na nadiskubre ko sa buhay ni Jonah why he deliberately disobeyed God's command na to go to Nineveh and preach the love of God to these people. That is Jonah. Katulad natin, minsan sa buhay natin dumating ang salita ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. May pamilya tayo, ordinary tao tayo, natural na tao, normal na tao. Pero, dumarating sa buhay natin katulad ni Jonah,
ang pagsuway sa Diyos? Meron ba rito hindi na sumusuway sa Diyos? Taas kaya ang kamay. Meron ba rito nakasusuway pa rin sa Diyos? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ipagpipray ko na kunin na kayo ni Lord. Baka isang araw makasuway pa kayo kay Lord eh. Delikado, no? Sino po rito yung sumusuway, nakakasuway pa sa Diyos? Taas ang kamay. Para hindi mo na kayo ipag-pray mamaya. Kunin ni Lord. Ayan. Kasi alam ko, gusto niyo pa rin magpasko ng 2011, di ba? Saka magpakabagtaon. Tsaka ano, yung... Alam ko, gusto niyo makaabot pa ng araw ng mga patay. So, this is Jonah, mga kapatid. Yan si Jonah. Katulad din natin. Amen? Na tumanggap ng salita ng Panginoon, pinili ng Diyos, kabilang sa lahi ng pinili ng Diyos, may pamilya, may pinagmulan, normal na tao, natural na tao, may mission tayo. Si Jonah, he received a mission from the Lord. Hello? Anong mission ni Jonah? Go to Nineveh and tell these people that they should repent before God so that they will not be judged. Bawat isa sa atin, may mission sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mata sa mata, may mission ka sa Diyos. Alam nyo, kapag hindi nyo ginagawa ang mission nyo kay Lord, never na mag-expect kayo ng commission kay Lord. Amen. Yes. You have to do first your mission, then the commission will just follow. Hindi mo pwedeng mauna yung commission before the mission. Hello? Hindi mo pwede doon. So, katulad tayo ni Jonah, bawat isa, we have a mission to fulfill. Meron tayong mission. Huwag mo sabihin na mababa ang pinag-aralan mo, hindi ka nakatapos ng mataas ang pinag-aralan, o wala ka talagang pinag-aralan, o talagang ayaw mo nag-aral kasi bulak-bulero ka, bulak-bulera ka. Kasalanan mo yan, problema mo yan. Pero sa problema mo na yan, kinahabagan ka pa rin ng Diyos. Niligtas ka niya, binigyan ka niya ng special mission. Bawat isa sa atin may mission. Sabihin natin lahat, I have a mission. Walang Kristiyano na walang mission dito sa mundo. At alam natin ang ating general mission. Anong pinaka-general mission natin? To win soul for Christ. Maghatid tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Parapakan natin ang Panginoon. What was the effects of Jonah's disobedience? Ano naging resulta ng pagsuway ni Jonah sa Diyos? Remember, ang pagsuway ni Jonah sa Diyos ay hindi dalawang isip. Talagang directly, he opposite God's command. Hindi siya nagdalawang isip, susuwayin ko ba si Lord? O hindi? Makikita natin sa Bible, deliberately. Alam niyo, ibig sabihin deliberately? Tahasan. Talagang binuo sa isip ni Jonah na hindi ko susundin si Lord. By this time, sa isip ni Jonah at sa puso niya na buo, hindi ko susundin si Lord. Kung pinapupunta niya ako sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pwede naman pumunta si Jonah sa medyo kanan. Hindi, talagang opposite. Kaliwa sa talaga ng punta. Kasi ang opposite ng Nineveh, kung ang Nineveh ay papunta rito, ang Tarsis papunta sa kabila. Talagang opposite na opposite. Kaya ang pagsuway na ginawa niya sa Diyos ay deliberate, tahasan. Binuo niya sa isip niya, sa puso niya, ang pagsuway niya nito sa Diyos. So what was the effect? Naniniwala ba kayo? Kung susunod ka sa Diyos, may epekto? May resulta. Kung susuway ka sa Diyos, may resulta? Okay. So wala tayong result, mga kapatid. Amen po ba? Sumunod at hindi sumunod sa Diyos, laging may resulta. So, in this case, what was the effects of Jonah's deliberately disobedience to God's command? Tignan niyo po sa verse 4. What was the effects of Jonah's deliberate disobedience to God? Number 1, the Lord was angry with him. Nagalit ang Diyos sa kanya. Hello? Nagalit ang Diyos kay Jonah. Sabi mo nga sa katabi mo, nagalit ang Diyos kay Jonah. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Hindi lang basta lulubog yung barko, kundi mawawasak at bago lumubog. The Lord was angry with Jonah because he deliberately disobeyed God. Tuwiran niyang sinuway ang Diyos, kaya ang Diyos galit sa kanya.
Paano ho i-describe ang galit ng Diyos kay Jonah? God sent a mighty storms. Amen? Yung pagkakaroon ng bagyo sa kung saan naroroon si Jonah ay paglalarawan ng galit ng Diyos sa pagsuway ni Jonah sa kanya. Amen? Dalawa, di pa ba tayo? Amen. Kung kayo ho ay tatanungin ko, ano kayang signal ng bagyo? Anong signal kaya ng bagyo? Number 9? Matindi yun, ano? Oo, kasi sabi rito, yung barko halos mabiyak-biyak, magkalagas-lagas. Yun ang description ng galit ng Diyos kay Jonah in the form of storms. Hello? Sa buhay natin, kung may mga dumarating na mga bagyo, na parang tayo mawawarak na, parang tayo bibigay na. Tignan natin, yan ay paglalarawan na hindi na natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Hindi na natutuwa ang Diyos sa kalagayan natin. Oh, hello? Amen? Let's keep it away. Hindi na natutuwa ang Diyos. Galit na ang Diyos sa ginagawa mo. Sa kalagayan mo. Galit na ang Diyos. The Lord was angry with him. God sent a great mighty storm where Jonah was. Kung saan ka naroon sa pagsuway mo sa Diyos, doon darating ang bagyo ng Diyos sa iyo. Hello? Hindi ko kanina isang patotoo, no? Mas pinipili pa mga bagay na pansarili, mas bagay na panlupa, doon darating ang trahedya sa iyo. Hello? Amen? Unahin mo ang Diyos, unahin mo ang trabaho mo kaysa sa Diyos, magkakaroon ka ng trahedya sa trabaho mo. Jonah experienced this mighty storm while he was in the sea. In the ship, which was in the sea. Amen? Pag inuna mo ang pag-aaral mo kaysa sa Diyos, you will have trouble in your study. Pag inuna mo negosyo mo kaysa sa Panginoon, you will have trouble in your business. Hello?